Mga kaibigan, welcome back sa Bako Recaps YouTube channel. Sa video ko ngayon ay matutunghayan nyo ang 2013 Japanese action drama miniseries na may pamagat na ba. Simulan na natin. Nayamot ang number 2 ng Gokurako na si Yoji dahil inatake ng rival gang na tinatawag na Kiss ang kanilang gang. Pinlano ng kanilang leader na si Toshi na gantihan ang mga ito ngunit umalma siya dahil lugi ang kanilang gang laban dito. Nanakawa naman ng singsing ang transfer student na si Kiriki pero napigilan ni Yoji ang kanyang mga kapangkat. Ibibigay sana ni Kiriki ang singsing kay Kumi ngunit magagalit daw ang kanilang leader na si Toshi. Habang nagbabonding sila ay nakatanggap ng tawag si Yoji dahil nakahuli pala si Toshi ng miyembro ng Kiss at binugbog ito. Muling umalma si Yoji dahil mas iigting ang hidwaan ng kanilang gang pero nasapaklan siya ni Toshi at hindi na nakapalag. Na-disappoint sa kanya ang kaibigan niyang si Eiji at maging siya ay nadismaya sa kanyang sarili. Nagtiwala pa naman sa kanya ang dating leader ng Gokurako na si Tani na suportahan niya si Toshi para maging number 1 sa Hiroshima ang kanilang gang. Patuloy na hinanap ni Kiriki ang singsing at nakita si Yoji na dismayado sa kanyang sarili. Habang nasa tindahan ay nabalitaan na lang nila na pumalpak ang Gokurako sa recent nilang pag-atake sa Kiss. Nang himasok si Kiriki at nag-suggest na pababain niya sa pwesto si Toshi kaya naman nagalit ito. Tinanta niyang mag-sorry pero nakita na lang nila si Kumi na hinaharas ng Gokurako at dinala kay Toshi para sa alam niyo na. Sinubukan niyang iligtas ito pero nagulpi lang siya ng Gokurako. Sinampal ni Toshi si Kumi kaya naman nagalit si Kiriki at sinabihan siyang walang kwentang leader. Nag-beast mode si Kiriki at buong lakas na nilabanan ng Gokurako hanggang sa mapabagsak siya ni Toshi. Na-inspire si Yoji at kanyang mga kaibigan na sila Eiji at Hisao na tinwestyo na rin ang pamumuno ni Toshi. Nagtulong-tulong silang apat para labanan ang mga tauhan ng Gokurako. Sinugod naman ni Kiriki si Toshi at kalaunan ay nagawang talunin ito. Ngunit nakatatandang papatid pala ni Kumi si Toshi at away magkapatid lamang ang nangyari kanina. Na-realize ni Toshi na palpak siyang pinuno kaya naman nag-step down na siya sa kanyang posisyon. Nabawi naman ni Yoji ang singsing at binalik ito kay Kiriki. Nabalitaan ng leader ng Beast Gang na si Dano na wala ng pinuno ang Gokurako. Nakascore naman si Eiji kay Mika ngunit hindi niya alam na miyembro ito ng Knights Gang na pinamumunuan ni Hiro. Nagulat si Kiriki nang malaman na siya na ang bagong leader ng Gokurako dahil nga natalo niya si Toshi. Pinasalamatan siya ni Kumi dahil naging mas kalmado na ang kanyang kuya matapos nitong mag-step down sa gang. Nalaman din niya ang unspoken rule sa mga gang na bawal kang mag-shota ng babae mula sa ibang gang. Inatake ng Knights ang Gokurako kung saan ginulpi ni Hiro ang kanyang nabiktima. Nalaman ito ng mga bida ngunit hindi sila makakabawi dahil sobrang laki ng Knights Gang kumpara sa kanila. Hindi rin nila alam ang rason kung bakit sila inatake ng Knights Gang na pinamumunuan nila Kenji, Jun at Hiro. Pinarusahan ni Hiro si Mika dahil nilabag niya ang role matapos niyang shotain si Eiji ng Gokurako. Sinabi niya ito kay Eiji at nagalit naman dito sila Yoji nang malaman ito. Kaya naman inutusan siya ni Yoji na makipaghiwalay na kay Mika upang matapos na ang problema. Hinabol siya ni Kiriki kaya naman binahagi na niya ang kanilang love story. Nagulpi siya sa isang laban at tanging si Mika lang ang nagpakita ng concern sa kanya. Hindi nagtagal ay nabuo na ang kanilang relasyon at gumamit sila ng kwintas bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Sinabi ni Kiriki na kabobohan ng role na ito dahil wala namang kinalaman hanggang sa pag-ibig. Patuloy na inatake ng Knights ang Gokurako dahil ayaw pa ring makipag-break ni Eiji. Nagsuggest si Hisao na maghanda sila para sa pag-atake ng Knights pero biglang tumawag si Eiji na humingi ng sorry dahil nilagay niya sa peligro ang gang. Kahit masakit ay nakipaghiwalay na siya kay Mika at nagtungo sa Knights para sabihin ito. Ngunit hindi siya pinatawad ni Hiro at pinagulpi pa siya nito sa buong gang. Dumating sila Yoji at Hisao pero biglang tinapakan ni Hiro ang kwintas ni Eiji. Pumasok na sa eksena si Kiriki na sinabing walang kwenta ang role at inudyok si Hiro na baguhin na ito. Nagharap-harap na sila kung saan nilabanan ni Hisao si Kenji tapos nilabanan din ni Yoji si Jun at kalaunan ay nagawa nilang talunin ang mga ito. Nilabanan naman ni Kiriki si Hiro na sa una ay binadibag siya hanggang sa magawa niyang makapagland ng malakas na suntok. Nagpalitan ng dalawa ng mga atake at sa huli ay hindi na nakatayo si Hiro sa suntok ni Kiriki. Lumuhod si Kiriki at nagmakaawang baguhin na niya ang role at lumuhod din si Mika upang magmakaawa na payagan na ang relasyon nila ni Eiji. Dumating ang kanyang GF na si Erika na inudyok siyang tanggalin na ang role na ito kaya naman hindi na siya nakatiis at pumayag na sa kanilang hiling. Sinabi ni Erika sa lahat na mag-aano sila kaya naman nahiya si Hiro.
Nagpasalamat si Eiji kay Kiriki na hindi pa rin matanggap na siya na ang bagong leader ng Bokurako. Sa Beast naman ay nalaman ni Dano ang pagkatalo ng Night's Gun kaya naman inisip na niyang pumilos laban sa mga bida. Inatake ni Kazuo ang mga miyembro ng Kiss at nagawa silang mapasama sa Beast Gang. Dumating si Sakuragi na nakatalo ng mas maraming gang kaya naman nayamot sa kanya si Kazu. Pinagbawalan niya si Sakuragi na atakihin ng Bokurako dahil malapit na kaibigan niya si Yoji. Nalaman ni Kiriki ang tungkol sa Beast na kasalukuyang number 1 gun sa Hiroshima. Patuloy pa rin siyang natutorpe kay Kumi ngunit nakuha ni Yoji ang number nito para sa kanya. Pinuntahan sila ni Kazo na napag-alaman na si Kiriki ang tumalo kay Hiro. Gusto ni Kazo na sumali sila sa Beast upang maiwasan ang digmaan sa parehong gun. Tatanggapin na sana ito ni Kiriki ngunit inatake naman ni Sakuragi ang kanilang mga miyembro. Nagalit si Kazo nang malaman ito pero sa meeting ay inudyok pa ni Sakuragi ang lahat na muling atakihin ang Gokurako upang mapilitan silang sumali. Binisita nila Mika at Erika ang mga bida at nagbanggit ito ng impormasyon na magkaribal daw sila Dano at Hiro. Nag-request si Kazo sa GF ni Dano na si Kaori na kontrolin niya ang pagiging agresibo ni Sakuragi. Ngunit sinabi ni Kaori na balak na mag-quit ni Dano sa gang dahil wala na siyang rival matapos matalo ni Hiro. Nakatanggap ng text si Yoji kay Kazo na gustong makipagkita ngunit si Sakuragi lang pala ito na ninakaw ang cellphone ni Kazo. Tinangka niyang lumaban pero nakita na lang siya nila Kiriki na bugbog sarado. Nakipagsagutan si Sakuragi kay Kazo ngunit bigla siyang sinapak ni Kiriki na sinabing siya ang leader ng Bokurako. Nag-beast mode si Kiriki na nilabanan ng beast at sa huli ay nagawa niyang talunin si Sakuragi. Dumating si Dano sa lugar at agad naman siyang inatake ni Kiriki. Kabuhayan si Dano nang matikman ang kanyang suntok at babawi na sana siya ngunit bigla namang dumating ang kapulisan. Ngayon palang naninig ang itlog ni Kiriki mula sa tibay na pinakita ni Dano. Pinatawag naman ni Dano ang beast upang maghanda sa kanilang pagsalakay sa Gokurako. Nakipagkita si Kazo kay Yoji upang mabalaan sila tungkol dito at inudyok rin sila nito na tumakas kung ayaw nilang masaktan. Ayaw ng tatlo na madamay si Kiriki mula sa galit ni Dano kaya naman pinlano nilang hindi ito sabihin sa kanya. Kinabukasan ay kumilos na ang beast ngunit ang tatlo lamang ang nasa lugar. Gayunpaman ay natuloy pa rin ang laban kung saan nagpakita ng lakas si Yoji at kanyang mga kaibigan. Samantala sinalubong ni Kumi si Kiriki sa tindahan ngunit nagdadalawang isip siyang sabihin ang kanyang narinig. Dumating si Mika dahil hindi sumasagot si Eiji sa kanyang mga tawag. Dahil dito ay nagsalita na si Kumi at agad namang sumugod si Kiriki. Habang nakikipaglaban ay sinugod ni Kazuo si Yoji upang harapin ito kung saan agad bumagsak si Yoji. Tatapusin na sana niya ito ngunit natigilan siya sa pagdating ni Kiriki sa lugar. Galit na galit ito kay Dano dahil nasaktan ang kanyang mga kaibigan. Bumamon si Yoji at natuloy ang laban niya kay Kazu. Nagkapaguran ng dalawa sa pakikipaglaban at sa huli ay naging tabla ito. Naubos din nila Eiji at hisaw ang mga beast sa lugar. Sinugod ni Kiriki si Dano at nagpalitan ng dalawa ng mga makapanginig itlog na atake. Sobrang ganado sa pakikipaglaban ni Dano at ginawang punching bag si Kiriki. Tumangging sumuko si Kiriki ngunit bigla siyang inatake ni Sakuragi. Nabwisit si Dano kay Sakuragi at binangon si Kiriki upang humingi ng tawad at tapusin na ang digmaan. Naglandian sila Mika at Eiji at nagpasalamat naman si Kiriki kay Kumi para sa pagsasalita nito. Sa huli ay pumunta si Takanashi sa lugar para hanapin ang kanyang kababata na si Kiriki. Nagpa-audition ng tatlo para madagdagan ng Gokurako ngunit wala silang napili sa mga ito. Nag-apply si Kiriki para makasama si Kumi sa trabaho pero hindi siya natanggap. Laking gulat niya nang makita si Takanashi sa lugar at agad ditong naka-vibes ang kanyang mga kaibigan nang ipakilala niya ito. Kinwento ni Takanashi ang nangyari nung sila'y mga bata pa kung saan ginulpi ang kaibigan nilang si Shinichi. Nakita ni Takanashi ang kabayanihang ginawa ni Kiriki upang sagipin ang kanilang kaibigan. Namaalam na muna si Takanashi para pumasok at nagselos naman si Kumi nang masaksihan ang lahat ng ito. Kinagabihan ay nag-meet up sila Hiro at Hisaw at apparently ay matagal na pala silang magkakilala. Napag-usapan nilang aalis na si Hisaw sa Gokurako upang lumipat sa Knights. Kinabukasan ay nagkita sila Kiriki at Takanashi kung saan pinag-usapan nila si Shinichi. Napasama ito sa mga delinkwente sa takot na mabiktima siya ng mga ito. Hindi ito nagustuhan ni Kiriki ngunit ayaw na ni Shinichi na magpasagip sa kanya. Simula noon ay wala ng kontak ang dalawa ngunit sinabi ni Takanashi na naospital pala si Shinichi matapos mabiktima ng mga kasama niyang delinkwente.
Naputol ang eksena sa ospital kung saan nakita ng nurse na tumakas si Shinichi dito. Lumabas ang bagong karakter na si Kenjo na balak talunin si Kiriki at palitan si Hiro bilang leader ng Knights. Pinuntahan naman ni Hisao sila Eiji upang sabihin na lilipat na siya sa Knights kaya naman nagalit si Yoji at sinuntok siya ngunit wala pa rin itong nagawa para pigilan siyang umalis. Sinimulan na ni Kenjo ang kanyang plano at pinadakip sila Yoji at Eiji sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa dalawa ang kanyang mga plano ngunit hindi mahanap ng kanyang tauhan si Hisao kaya naman pinarusahan niya ito. Pumunta si Kiriki sa tindahan kung saan sinabihan siya ni Kumi na nag-away ang kanyang mga kaibigan. Biglang tumawag si Kenjo upang iparating na nasa kanya sila Yoji pati na rin si Takanashi na nilagay niya sa ibang lugar. Nagmadaling umalis si Kiriki pero sino kaya sa mga mahal niya sa buhay ang sasagipin niya? Binisita ni Hisao ang kanyang ama sa ospital para sabihin na umalis na siya sa Gokurako upang magtrabaho para sa tatay ni Hiro. Paglabas ay kamuntikan na siyang mabiktima ng mga tauhan ni Kenjo. Tinawagan niya si Hiro at hiningi ang tulong nito para sagipin ang kanyang mga kaibigan. Ginulpi ni Kenjo sila Yoji habang hinihintay si Kiriki na mas pinili palang sagipin si Takanashi. Kaso lang ay bigla siya nitong ginapos at nagbigay ng go signal kay Kenjo upang muling gulpihin sila Eiji. Galit si Takanashi kay Kiriki dahil nakipagkaibigan siya sa mga delinkwente dahil mga delinkwente rin ang bumiktima sa kaibigan nilang si Shinichi. Dahil dito ay kumampi siya kay Kenjo upang sirain ang buhay ni Kiriki. Patuloy na ginulpi ni Kenjo sila Yoji, ngunit biglang dumating sila Hiro at Hisao na agad silang inatake. Galit na ginulpi ni Hiro si Kenjo dahil inistorbo nito ang kanilang pambababae. Narinig ni Erika na ng babae siya kaya naman agad siyang tumakbo upang hindi masaktan. Nagkaayos na sila Hisao at Yoji na sinabihan siyang sagipin si Kiriki. Inutusan ni Takanashi si Kiriki na tumalon ngunit biglang dumating si Hisao at inoffer ang kanyang sarili para sa kanyang leader. Nagalit si Kiriki at kamuntikan ng malaglag si Takanashi. Na-realize nito na nagkamali siya at napaiyak na lang sa sobrang OA ng kanyang ginawa. Kinabukasan ay binisita nila Yoji ang tatay ni Hisao na pinayagan na siyang bumalik sa Gokurako. Hindi pinascore ni Erika si Hiro at nadulas naman si Kumi na sinabing type niya si Kiriki. Nakipag-meet up naman sila Takanashi at Kiriki kay Shinichi upang may salba ang kanilang friendship. Habang nagbabonding ang mga taga-beast ay biglang sumulpot si Yutaka at inatake sila. Tinulungan ni Yoji si Kiriki na mag-practice para sa date nila ni Kumi. Sinabi ni Hisao na nasa Hiroshima na si Yutaka at pinakilala nila ito kay Kiriki. Sobrang lakas at bilis niya sa pakikipaglaban at kaya niyang umubos ng isang buong gun. Tanging si Dano lamang ang pamatch niya at puro tabla ang lahat ng kanilang naging laban. Sa ngayon ay isa ng boksingero si Yutaka kaya naman siguradong mas malakas na siya kumpara dati. Nalaman ni Dano ang pagbabalik ni Yutaka at bigla siyang na-frustrate kaya naman sinaktan niya ang kanyang tauhan. Naalala niya ang kanilang naging huling laban na isa ring tabla. Umayaw na si Yutaka sa karahasan dahil pinangarap niyang maging boxing champion. Sa huli ay nagkapamakuha ng dalawa na tutuparin nila ang kanilang mga pangarap. Nahimasmasan si Dano at nag-decide na tugisin na si Yutaka dahil hindi nito tinupad ang kanyang pangako. Nakipag-date na si Kiriki kay Kumi at doon ay mag-aano na sana sila ngunit bigla naman silang hinaras ng mga siga. Napadaan si Yutaka sa lugar at pinaninigang itlog nilang apat gamit ang kanyang bilis. Nang bababae ulit si Hiro nang bigla siyang tawagan ni Yutaka at pinapunta sa isang lugar ngunit bigla siyang inatake nito doon. Natuloy ang date nila Kiriki ngunit bigla siyang tinawagan dahil na ospital na pala si Hiro. Na-realize ni Kiriki na ang taong sumagip sa kanila ay walang iba kundi si Yutaka. Dumating si Eiji at in-inform sa kanila ang kanyang nabalitaan na nagtatago pala sa kapulisan si Yutaka dahil sa assault. Natagpuan na ni Dano ang lokasyon ni Yutaka na agad niyang inatake dahil hindi nito tinupad ang kanyang pangako. Nalaman naman ni Kiriki na magkaibigan sila Dano at Yutaka kaya naman agad siyang sumugod para pigilan ang kanilang pag-aaway. Papalag na sana si Yutaka pero saktong dumating si Kiriki at pinaalalang magkaibigan sila. Ngunit may tungkulin si Dano bilang gang leader kaya naman kailangan nilang maglaban. Muling nakialam si Kiriki at sinabing mas importante ang friendship kesa sa kanyang posisyon bilang leader ng Beast. Na-realize naman ito ni Dano ngunit ni-reveal ni Yutaka na nakabuo na pala siya ng gang gamit ang mga miyembro ng Beast na kanyang tinalo. Binigyan ni Yutaka si Ogisa ng palayaan na gawin ang kahit ano niyang gusto para lumaki ang kanilang nasasakupan. Tinawagan ni Ogisa si Kazuo at nag-offer na pagsamahin ang Yutaka at Beast gang kung ayaw nilang masaktan. Nanalo naman si Kiriki sa isang palaro at gamit ang napanalo ng pera ay pinang-financial support nila ito kay Hiro. Pagtapos ay pinuntahan sila ni Iwa na isang pulis na naatasan sa paghahanap kay Yutaka matapos itong tumakas sa ginawa niyang krimen.
Pumunta sila sa ospital para kay Hiro na nagkaroon na ng malay. Binunyag nito na hindi si Yutaka ang umatake sa kanya. Sa halip ay ginamit lamang pala ni Ogisa ang pangalan ni Yutaka upang makamit ang kanyang pangarap na maging leader ng gang. Biglang dumating ang mga bida sa lugar na agad pinatumba ang mga kalaban. Pinigilan ni Kiriki si Ogisa na makatakas at kalaunan ay tinalo ito gamit lang ang isang uppercut. Pinuntahan nila si Yutaka para mag-sorry dahil pinaghinalaan nila ito. Nakakuha ng impormasyon si Dano sa boxing gym ni Yutaka kaya naman tinumuri niya ito para mag-sorry. Na-set up lamang pala siya ng kanyang katrabaho at hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis kaya naman napilitan siyang tumakas at magtago sa Hiroshima. Gayunpaman ay naniniwala pa rin si Yutaka na hindi na malilinis ang kanyang pangalan kaya naman nagalit si Kiriki at inudyok siyang sumubok muna bago sumuko. Pagtapos ay pinagayos si Kiriki sila Dano at Yutaka na bumalik na ang gana upang ipagpatuloy ang kanyang boxing career. Paglipas ng ilang oras ay pinuntahan sila ni Iwa upang ipaalam na nalinis na ni Yutaka ang kanyang pangalan. Aamin na sana si Kiriki na mahal niya si Kumi ngunit may pumasok na customer sa tindahan. Nakalaya na sa kulungan si Sasaki matapos nang sunugin ang isang school at sa labas ay sinundo siya ng kanyang mga kaibigan na sila Chiro at Ryuji. Nag-date sila Kumi at Kiriki at sa huli ay inamin nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Kilig na kilig si Kiriki kaya naman hiningi niya ang tulong ni Yoji para makapag-practice siya ng tamang halik. Kinabukasan ay nagkita at nag-date sila sa arcade at pagtapos ay nag-ano sila. Nagutom ang dalawa at dito ay nakasabay pa nila si Sasaki sa pagkain. Kinagabihan habang naglalakad ay nakita ni Yoji ang mga miyembro ng Knights na bugbog sarado. Palihim namang natawa si Chiro dahil siya ang may gawa nito at tila ba kilala niya si Yoji. Kinabukasan ay naghintay si Sasaki sa labas habang ang kanyang STP gang ay nilusob na ang mga natitirang miyembro ng Knights. Wala si Hiro sa lugar kaya naman madali lang silang na-wipe out. Nang malaman nito ay nagwala si Hiro at pinilit lumabas ng ospital. Pinlano nilang isunod ang Beast pero gusto ni Ryuji na mag-isa siyang lalaban kay Dano. Kinabukasan ay sinalakay na nila ang base ng Beast ngunit wala si Dano dito. Naiwan sila Kazo para depensahan ng lugar ngunit wala silang kalaban-laban sa STP. Kalaunan ay natagpuan sila ni Yoji at nasabi naman ni Kazo na ang STP ang may gawa nito. Habang naglalakad ay nag-abang si Ryuji kay Dano at hinamon ito ng laban. Pinanginig nila ang itlog ng bawat isa pero nagawa naman ni Dano na ipanalo ang laban kaso lang ay biglang dumating si Sasaki at na-one-shot siya. Uy, bagsak! Nagdiwang ang STP sa kanilang tagumpay at isusunod naman nila ang Gokurako. Nagalit si Ryuji dahil inistorbo ni Sasaki ang laban nila ni Dano ngunit pinaalala ni Sasaki sa kanya na side character lang siya. Masayang masaya si Kiriki mula sa date ngunit sinabi na sa kanya ni Yoji ang pagkatalo ng Beast. Pagbalik sa base ay laking gulat nila nang makitang bugbog sarado ang mga miyembro ng Gokurako. Nakita rin nila ang mensahe ng STP na naghihintay na sa harbor para labanan sila. Nagharap sila dito at ilang saglit pa ay nagsimula na ang laban kung saan sa huli ay nanalo naman ang Gokurako kaso lang ay dumating si Sasaki at pinabagsak sila Yoji. Uy, bagsak! Takin na mo! Binabantayan ni Kiriki ang base nang biglang dumating si Ryuji at hinamon siya ng laban. Walang ganang lumaban si Kiriki pero biglang dumating si Sasaki habang kinakaladkad si Yoji. Nandilim ang paningin ni Kiriki ngunit hindi umubra ang beast mode niya sa lakas ni Sasaki. Uy, bagsak! Tumanggi siyang sumuko ngunit natigil ang kanilang laban sa pagdating ng parole officer ni Sasaki na si Iwa. Nagalit si Ryuji sa muling pag-istorbo ni Sasaki ngunit napuno na ito sa kanyang kaartehan. Nagpakita ng magandang laban si Ryuji ngunit natalo siya dahil na rin sa sakit niya sa puso. Muling pinagdiwang ng STP ang kanilang tagumpay dahil si Kiriki na lang ang kailangan nilang talunin para maging number 1 sa Hiroshima. Sinalubong ni Ryuji si Chiro para tulungan siyang patalsikin si Sasaki ngunit tumanggi ito kaya inatake na naman siya ng kanyang sakit. Sa huli ay kumilos na ang STP para isagawa ang kanilang plano. Na-ospital si Yoji at pumunta naman dito si Kumi para hilingin kay Kiriki na wag na itong lumaban dahil natatakot siyang masaktan ng kanyang BF. Sa base ng Beast ay binalak ng mga miyembro na gumanti sa STP ngunit dumating si Kaori at sinabing hintayin ang pagbabalik ni Dano. Sa Knights naman ay binalak rin ni Kenji na bumawi pero pinakalma siya ni John at sinabing hintayin ang pagbabalik ni Hiro.
Gusto ring gumanti ng Bokurako ngunit nagdadalawang isip si Kiriki dahil sa sinabi ni Kumi. Palihim na pinuntahan ni Ryuji si Kiriki para sabihin na balak rin niyang pigilan si Sasaki. Pinuspone muna ni Sasaki ang pag-takedown kay Kiriki kaya naman kumilos mag-isa si Chiro at nanggulo sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Kumi. Sa tawag ay pinagbantaan niya ang buhay ni Kumi upang mapilitan si Kiriki na harapin sila. Bumalik si Kiriki sa base at sinabing wala siyang balak na gantihan ang STP kaya naman lubos na nagalit ang mga miyembro nito. Sa danay na trigger si Chiro nang makasalubong niya ang mga dati niyang bully sa school na nagpaalala sa kanya sa pananakit ni Yoji. Gumising na si Yoji sa ospital at inudyok si Hiro na tulungan silang bawian ng STP. Hindi na nakita ni Erika sa ospital ang kanyang BF dahil tutulong pala ito sa paparating na laban. Nakipagkita si Kiriki kay Kumi upang sabihin na mahal niya ito. Napaiyak na lang si Kumi dahil alam niyang sasabak na naman sa laban ng kanyang BF. Pinuntahan ni Yoji sila Eiji upang magpatulong sa kanyang pag-atake sa STP. Nag-ano naman sila Kaoru at Dano bago ito tumuloy sa laban. Hinarap ni Kiriki ang STP ng mag-isa at madali naman niyang natalo ang ilan sa mga ito bago siya bumagsak. Buti na lang ay dumating sila Yoji at sinagip siya. Dumating din sila Hiro at Dano upang tulungan silang matalo ang STP. Gayunpaman ay minaliit pa rin ni Sasaki ang kanilang pagsasanib puwersa. Pinakain ni Hiso ng sipa ang mga kalaban at nirat-rat naman sila ng suntok ni Eiji. Nag-team up naman sila Jun at Kenji para labanan ang mga ito. Hinabol ni Yoji si Chiro na meron pala talagang matinding galit sa kanya. Naninig ang itlog ng STP mula sa lakas ni Dano at ganon din ang naranasan nila mula sa hagupit ni Hiro. Naka-advance ang tatlo sa loob kung saan nagpaiwan si Hiro para harapin si Kalbo. Sa taas ay nagpaiwan din si Dano para ubusin ang mga miyembro ng STP dito. Napuntahan na ni Kiriki si Sasaki at agad nilang sinimulan ang kanilang rematch. Binuhos ni Dano ang lahat at sa huli ay naubos niya ang mga STP sa lugar. Nalugi naman si Hiro kay Kalbo ngunit pinakita ni Hiro ang sexy picture ni Erika kaya naman ay panalo niya pa rin ang laban. Nalugi din si Yoji laban kay Chiro ngunit nakapag-counter siya at nagawang manalo sa huli. Pinilit niyang bumamon at bumawi pero dumating si Ryuji at napakalma si Chiro bago pa ito tuluyang madurog. Nahirapan si Kiriki sa laban at pinagkakain ang mga atake ni Sasaki. Tumanggi siyang sumuko at nagawa ng saktan si Sasaki ngunit nakalalaman pa rin ito sa laban. Uy, bagsak! Hindi makapaniwala si Sasaki sa sobrang tibay ni Kiriki na sinasalo lang ang kanyang mga suntok at sipa. Kaso lang ay nakapag-counter attack si Kiriki at nagawang talunin si Sasaki gamit lamang ang isang atake. Hindi na ito nakabangon at kalaunan ay dumiretso na sa tulog kahit umaga pa lang. Nilisan ng mga bida ang lugar matapos ang halos buong araw na pakikipaglaban. Lumipas ang ilang araw ay nag-ano sila Kaoru at Dano na nakatanggap rin ng mensahe kay Yutaka na nakabalik na daw ito sa pagiging boksingero. Nagpagaling naman si Ryuji sa ospital para sa kanyang sakit sa puso. Binalik na naman ni Hiro ang kanyang role na bawal kang makipagrelasyon sa ibang gang kaya naman nagalit si Erika at nagbanta na hindi sila mag-aalam nyo na. Nakita naman nila Kiriki si Yoji na meron na ngayong trabaho kasama ang isang cute na babae. Nagpatuloy rin ang relasyon nila Kumi at Kiriki na binigay na sa kanyang GF ang singsing noong episode 1 kaya naman kinilig ito at tinuklaw ang ating bida. Nakalaya na sa kulungan si Keta matapos niyang makapatay at sinundo naman siya ng kanyang GF na si Saki. Kumain sila Kiriki sa pinagtatrabahuhan ni Yoji nang biglang dumating si Mika at nakipaglandian kay Eiji. Habang naglalakad ay in-approach si Yoji ni Keta na dati palang miyembro ng Gokurako ngunit parte na ito ngayon ng bagong gang na tinatawag na Eden. Nag-uusap ang dalawa kung saan hiningi ni Keta ang tulong ni Yoji sa kanyang mga utang na nagpatong-patong matapos niyang makalaya sa kulungan. Kaya naman ay nagpaalam si Yoji kay Kiriki dahil aalis na daw siya ng Gokurako upang mag-focus sa trabaho. Hindi matanggap nila Eiji at Hiso ang pag-alis ni Yoji at binanggit din ni Kiriki na para bang hindi kapani-paniwala ang rason ni Yoji sa pag-alis. Kinagabihan ay nakadurog si Keta ng mga gang kaya naman nagkaroon na ang Eden ng lakas ng loob para isunod ang beast. Inutusan si Keta ng leader ng Eden na si Masato para gawin ang misyon na ito. Habang nagpa-party at nagkakasiyahan ng Knights ay nagulat na lang sila sa muling pagtraidor ni Kenjo na lumipat na rin sa Eden.
Kinabukasan ay nag-date sila Kiriki at Kumi na nag-aalala sa kanilang relasyon dahil kailangan niyang pumunta sa Tokyo upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pagbalik sa base ay nabalitaan ng lahat na nag-champion na pala si Yutaka sa pagboboxing. Kinilig si Dano nang mabasa ito at naging proud para sa kanyang kaibigan. Kaso lang ay dumating si Kazo na sinabing nakita niya si Yoji na inatake ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinisi nila ang Bokurako ngunit nakapagpaliwanag sila Kiriki na umalis na si Yoji dito. Nabanggit ni Kazo na baka lumipat na rin si Yoji sa Eden na muling nagpaalala kay Kiriki kay Keta. Tinungo niya ang pinagtatrabahuhan nito ngunit sinabi ni Chloe na nag-resign na pala si Yoji. Nakakalap ng impormasyon si Eiji tungkol sa bagong usbong na gang na Eden. Binanggit ni Kiriki ang tungkol kay Keta na ikinagulat ng dalawa. Kinwento nila na noon daw ay nagulpi si Yoji ng mga miyembro ng KISS. Dumating si Keta para i-rescue siya ngunit napatay niya ang mga ito at sa huli ay nahuli rin siya ng mga pulis. Humingi ng sorry si Yoji kay Keta dahil nakulong ito sa pagsagip sa kanya. Gayunpaman ay sinabi lang ni Keta ang sunod na utos ni Masato na atakihin ng Knights. Habang nakikipag-date si Hiro kay Erika ay nabalitaan na lang niya mula kina Jun na inatake ng Eden ang kanilang mga miyembro. Na-impress si Masato sa naging tulong ni Yoji laban sa mga Knights. Inutusan niya si Yoji na atakihin ang Bokurako na magsisilbing huling bayad sa mga utang ni Keta. Kinabukasan ay pinuntahan na nila ang Bokurako kung saan nawalan si Kiriki ng choice kundi harapin si Yoji. Kinain ni Kiriki ang lahat ng kanyang mga atake dahil ayaw nitong saktan ang kanyang kaibigan. Uy, bagsak! Tiniis ni Kiriki ang sakit at sa huli ay hindi na tinaya ni Yoji ang pananakit sa kanya kaya naman napaiyak na lang ito habang nagsasorry. Kaso lang ay biglang dumating ang Eden at ni-reveal ni Saki na wala naman talagang utang si Keta. Bagkus ay nagselos lamang ito nang makita silang nagkakasiyahan kaya naman lumapit siya sa Eden at ginamit lamang si Yoji para sa kanyang mithiin. Nagpasikat si Yoji ngunit hindi siya umubra kay Masato. Maging sila Hisaw at Eiji ay walang binatbat sa mga alagad na sila Hado at Yaba. Nagalit si Kiriki at inatake si Masato ngunit sinalulan nito ang kanyang atake at nagawa siyang mapabagsak. Tuluyan ng natalo ang Bokurako na dahilan upang maging number 2 sa Hiroshima ang Eden. Hindi na kontento si Masato at pinlano namang atakihin ang natitirang leaders. Una nilang biniktima ang Knights at hinarap naman ni Hiro si Hado at naputol na lang ang eksena sa kanyang pagkaka-ospital. Nabalitaan nila Dano ang pagkatalo ng Knights. Nakaabot din ang balita kina Kiriki kaya naman pinigilan siyang umalis ni Kumi na nag-alala para sa kanyang paligtasan. Gayunpaman ay yumakap si Kiriki at namako sa kanya na hindi na siya matatalo ulit. Sinugod nila Kiriki ang Eden nang walang kamalay-malay na nauna na palang sumugod doon si Yoji para iganti sila. Hinarap ni Yoji si Masato na hindi man lang pinawisan ang itlog sa kanilang laban. Dumating na sila Kiriki sa lugar at nagulat nang makita sila Jun na nandoon rin upang iganti si Hiro. Dumating ang mga miyembro ng Eden at nag-clash na ang dalawang pangkat. Muling nag-team up sila Kenji at Jun para labanan ang mga Eden sa lugar. Dinurog naman ni Kiriki ang mga Eden na humarang sa kanyang daan. Samantala nang gulpi si Keta ng mga miyembro ng Beast kaya naman nag-alala sa kanya si Saki dahil masyado na siyang nagiging marahas. Na-discharge na sa ospital si Hiro at agad niyang tinungo ang base ng Eden. Ngunit doon ay inasahan na siya ng mga ito pero buti na lang ay kaibigan na pala niya si Kalbo at tinulungan siya nito na ubusin ang mga kalaban. Inatake ni Hado sila Jun at Kenji ngunit dumating si Hiro at sinagip sila. Sa tulong ng dalawa ay nakahabol si Hiro kay Kiriki ngunit biglang sumakit ang kanyang injury at dumating din ang mga Eden sa lugar. Buti na lang ay dumating sila Dano at tinulungan sila sa problemang ito. Naka-advance ang tatlo pero kinailangan ni Hiro na magpaiwan para harapin si Hado. Nalugi siya dahil sa kanyang injuries at tinawag pa siyang pangit ng kalaban. Hindi matanggap ni Hiro ang panglalait kaya naman nag-beast mode siya at pinakain si Hado ng combo. Nakakyat na sila Kiriki ngunit nagpaiwan din si Dano para harapin si Yaba. Sinalulan ni Dano ang mga atake nito at sa huli ay pinakita niya ang rason kung bakit number 1 pa rin ang beast sa Hiroshima. Samantala patuloy na nagulpi si Yoji na tumangging sumuko para sa kanyang mga kaibigan. Natouch ang damdamin ni Keta nang marinig ito kaya naman nag-stand up siya at tinraidor si Masato. Nagpakita siya ng magandang laban ngunit natalo pa rin siya sa huli.
Tatapusin na sana ni Masato si Yoji ngunit dumating si Kiriki at agad naman silang nag-rematch. Nagpalitan ng dalawa ng mga atake at makikitang mas malakas na si Kiriki kumpara noon. Nagseryoso si Masato at muli silang nagpalitan ng mga makapangingigitlog na atake. Nakasalag si Kiriki at pinatalsik siya sa suntok at pagtapos ay nagsagawa ito ng matinding combo na naging dahilan ng kanyang brain damage. Masayang nilisan ng mga bida ang lugar at pagtapos ay inaya nila Kiriki si Keta na muling bumalik sa Gokurako. Kaso lang ay tumanggi ito ayon sa kagustuhan ni Saki na iwanan na niya ang buhay delinkwente. Nang babae ulit si Hiro kasama si Kalbo ngunit nahuli siya ni Erika na pinagbantaang putulin ng kanyang ano. Pinuntahan ni Dano si Yutaka na inaya siya sa alam nyo na. Natanggap ulit sa trabaho si Yoji kaya naman nag-ano sila ng kanyang katrabahong si Chloe. Nag-practice si Yoji ng tamang paghalik kasama si Kiriki ngunit nahuli sila ni Kumi na inakalang isang Becky ang kanyang BF. Kinabukasan ay nag-date sila Kumi at Kiriki na nag-propose na sa kanyang GF upang patunayan na hindi siya Becky at magiging maayos ang kanilang relasyon kahit na mag-aaral si Kumi sa malayong lugar. Nagkita-kita ang mga bida upang magkaalaman kung sino sa kanila ang pinakamalakas sa Hiroshima. Nag-face off sila at nagkaroon ng three-way battle ngunit nauwi lang ito sa tabla dahil biglang sumakit ang injury ni Hiro.